sa 1 John chapter 2, 12 to 14. Again, ang book po ng 1 John ay isinulat ni Apostol Juan upang pagtibayin ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa panahon na yon. At upang magkaroon sila ng kasiguraduhan doon sa kaligtasan na kanilang natamo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, sa atin bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, so ito ay inaaral din natin nang sa ganon, sa same na goal, same na layunin, tayo ay magkaroon ng kasiguraduhan doon sa kaligtasan na meron po tayo. Kaligtasan na tinanggap natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na kanyang anak. So, 1 John chapter 2, verse 12 to 14, sabi po dito, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. And then verse 14, I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin, Lord, upang mapag-aralan ang inyong salita at tumanggap, Panginoon, ng spiritual na pagpapala galing sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, na kayong kumilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay, nang sa ganon ay magkaroon ng growth ang bawat isa, Panginoon. That we attain spiritual maturity, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Dalangin namin, O Diyos, na kayo lamang po ang maitaas at mapapurihan sa aming mga buhay. Tuloy niyo po kaming gamitin. Kung saan man po kami ninyo dinadala, Panginoon, ay magningning ang bawat isa, Panginoon. Makita ng mga tao sa paligid namin na kami ay may Kristo, nang sa ganon ay purihin nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Makilala nila kayo bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Kaya, Lord, sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat at kayo lamang po ang maitaas at mapapurihan sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, ang title po ng ating maikling preaching for this afternoon ay actually nabanggit na to ni Pastor Eric kanina umaga eh. Nagulat ako, nabanggit niya yung title eh. Huwag manatiling bata. Huwag manatiling bata. So, Christian life is never meant to remain stagnant. So, ang buhay daw ng isang Kristiyano ay is never meant na manatiling stagnant or hanggang doon lang. So kagaya ng life cycle ng buhay ng tao na nagsisimula sa pagkasanggol, pagiging bata, pagbibinata, adulthood, hanggang katandaan, gayon din naman ang ating spirituality, ang ating spiritualidad. So maraming beses na narinig natin yung katagang, ang sarap maging bata. Diba? Kung saan magaan ang buhay, walang masyadong iniisip, so walang masyadong responsibility, walang masyadong kailangan gawin. Especially pagka medyo nagiging mahirap yung mga sitwasyon sa ating mga buhay, nasabi natin parang sarap bumalik sa pagkabata. At doon ka lang sa bahay, kain-kain, nood-nood. So, pero, iba, pagka nasabihan ka na parang bata. Di ba? Iba naman, pag yung nasabihan ka na parang bata. Tumigil ka nga, parang bata. Ito yung parang nagpapahiwatig ng lack of maturity. Kadalasan, nasasabihan tayo when we are being childish. Nagiging childish tayo na tipong malalaki na, pero asal bata pa.
Which means, matigas ang ulo, hindi marunong sumunod either sa magulang or sa nakakatanda or sa authority. Ito po yung truth na gusto po nating maintindihan sa hapong ito, that healthy Christian should grow. Healthy Christian should grow. So sinabi po dito na hindi po pwede na sinasabi nating matagal na tayong mga Kristiyano, pero nananatili pa rin sanggol or bata yung ating pananampalataya. Sinasabi ko po ito hindi dahil nakaabot na ako sa isang level of maturity or mataas na yung aking level of maturity, hindi po. So kahit na ako po ay work in progress, pero kaya po natin po sinasabi dahil unang-una sa lahat, ito po yung katotohanan. Kung hindi po tayo mag-step up bilang mga Kristiyano, so sino po ang susunod sa mga yapak ng mga nauna, like for example, dito sa simbahan? So if we're not going to step up, so sino yung susunod? Sino ang susunod sa mga yapak ng mga nauna po dito sa atin? Kung tayong mga kalalakihan ay hindi tatayo at magpupursigi sa ating pananampalataya at spiritual growth, ay paano po natin mai-impluwensyahan yung mga younger generation? Imagine natin, kung walang tatayong mga kalalakihan sa ating mga simbahan, walang magpupursige na lumago spiritually, so papaano yung susunod na generation ng mga adult or yung mga matatanda na sa pananampalataya? Not to mention yung ating mga sariling mga anak. If we are not strive for spiritual growth or spiritual maturity, papaano natin sila mai-impluwensyahan? So the same goes sa ating mga kababaihan. So older men, older women should teach and influence the younger ones in all godliness and obedience to our Lord. So yun po yung sinabi sa Titus chapter 2. Minasa po natin yung kabuuan nun. Kaya nga po, ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay lumago sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Hindi po pwedeng manatili lang po tayong mga bata. Sabi, though spiritual birth is wonderful, so maganda po ang spiritual birth, spiritual growth is necessary. Though spiritual birth is wonderful, spiritual growth is necessary. Kung hindi po ito mahalaga, hindi po sana natin maririnig si Apostol Pedro na sinasabi dito sa 1 Peter chapter 2, verse 2, sabi po niya doon, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, ibig sabihin, the sincere milk of the word is necessary for the growth of newborn babes. Ibig sabihin, yung mga nagsisimula sa pananampalataya, napakahalaga. Imagine a child, an infant, and hindi natin padidehin. So what will happen to them? They will die. Or kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 14. Sabi dito, that we henceforth be no more children, tossed and fro and carried out with every wind of doctrine, but by the sleight of man and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. So kung hindi mahalaga ang growth, so bakit sinasabi dito ni Apostol Pablo na huwag kayong maging parang mga bata na madaling masway? And kagaya ng sinabi ng writer ng Hebrews, in Hebrews chapter 5, verse 12 to 14, sabi niya dito, For thou by this time you ought to be teachers, but you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food, for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. So, makita natin yung progression. So,
from a newborn babe to children, and then to mature Christians. And makita natin yung diet. Nagsisimula sa milk and then going to meat. So kagaya ng natin, di po ba? Nung simula, kumakain tayo, iniinom natin gatas nung maliliit pa. And then eventually, nagtatransform yung mga pagkain na ating kinakain hanggang sa kumakain na tayo ng mga solid food. Kaya ito po yung gusto nating idiin. So tinatawag ng Diyos ang bawat mananampalataya na lumago mula sa espiritual na pagkabata tungo sa espiritual na maturidad or spiritual maturity. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pananatili or with our abiding in Christ. So aminado po tayo, hindi natin kaya yon on our own. So on our own, wala po tayong kayang i-accomplish. Only by the grace of the Lord, kaya tayo nakakaganap, kaya tayo nakakagawa. Pero yun nga po, yun po yung panawagan sa atin ng Panginoon, na tayong mga mananampalataya, kung sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano, tayo ay magkaroon ng kagustuhan na lumago mula sa espiritual na pagkabata patungo sa spiritual maturity. So this afternoon, medyo maikli lang po yung ating pagbubulay-bulayan. So in this, meron lang po tayong tatlong points na titignan. So yung spiritual stages ng mananampalataya. So the first stage which can be seen in verse 12, and then the second stage in verse 13 and 14, and then the final stage in verse 14. So doon po tayo sa first point. Sabi po dito, the first stage, spiritual children know forgiveness. Spiritual children know forgiveness. So sabi po sa verse 12, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. So sa puntong ito po, ina-address ni Apostol Juan ang kanyang mga sinusulatan as little children. So dito po, pinakikita niya yung kanyang pagiging spiritual father, spiritual na ama, sa kanyang mga anak na mananampalataya. So, kung babalikan nga po natin, ang layunin po ni Apostol Juan sa pagkakasulat nito ay upang ang mga mananampalataya sa lugar na yon ay magkaroon ng kasiguraduhan sa pananampalataya, sa kaligtasan na meron sila. Dahil nga po may mga false teachers na lumalaganap. So, gusto pong i-address yon ni Apostol Juan. So, dito po rin natin maaaring makita ang early stage ng spiritual life ng isang mananampalataya. So, spiritual children can be those who are newly converted, so growing believers, or sometimes immature Christians still learning the foundational truths. So, yung mga pwede natin i-consider as spiritual children. So, lahat po tayo bilang mananampalataya ay nagsimula o di kayo nagsisimula dito. So, lahat po tayo, every one of us, so nagsimula po tayo in one point sa pagiging spiritual children. Ito po ay foundational at dito po natin natatamo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So dito po tayo nagsisimula yung ating relasyon sa Diyos. Di po ba nung tayo po ay pinanganak dito sa mundo, tayo ay makasalanan, putol ang ating relasyon sa Diyos. Pero nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grasya, tayo po ay inari niya ang kanyang mga anak. And on that point, on that moment, doon nagsimula yung ating spiritual life. So first stage is being a spiritual children. Ito rin po ay tumutukoy sa assurance at pagiging kumpleto ng kaligtasan na meron tayo kay Kristo. Dito natin na-experience yung grasya na meron kay Kristo. First hand nating naramdaman na meron palang kapatawaran ng aking
kasalanan. And that is very, very exciting, di po ba? Natatandaan niyo po ba yung inyong conversion story? Nung nakilala niyo ang Panginoon, di ba parang sobrang sigasig po natin sa ating pananampalataya. Ito po ay nagdadala ng isang uri ng kapayapaan. Ito po ay nagdadala ng isang uri ng kasiyahan na hindi kailanman maipapaliwanag. Imagine, isang dating rebelde sa harapan ng Panginoon, ngayon ay nakasumpong ng kapatawaran sa harapan ng Diyos. So ano po yung lesson na makikita natin dito? So yes po, totoo ang spiritual life natin ay nagsisimula sa kapatawarang tinanggap natin kay Kristo sa pamamagitan ng buhay na sa pagbuhay po sa ating mga patay na espiritu. Ngunit bilang mga mananampalataya, hindi po tayo dapat nananatiling nandun lang sa ganong stage ng ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Sa ating mga sarili, individually, we should rejoice in the salvation that we have, but we should also pursue spiritual growth. Dapat po nandoon yung kagustuhan natin na i-pursue yung spiritual growth. Ang tanong, andun po ba sa bawat isa sa atin yung kagustuhan na lumago spiritually, individually? So tanong po natin sa ating mga sarili. So sa tagal na ng ating sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano, so are we growing in our relationship with our Lord? Sa ating mga pamilya, bilang mga magulang, so hindi lamang po dapat, kung sinasabi natin tayo mga Kristiyano, so hindi lamang po pagtuturo ng mabubuting asal or pagiging isang mabuting tao ang itinuturo natin sa ating mga anak. So bilang mga Kristiyano magulang, we should always share to them, preach to them the gospel. Dahil dun po magsisimula ang lahat. So tayo po yung inilagay, first hand na inilagay ng Diyos sa buhay ng mga batang ito. Kaya po tayo po yung may responsibility to preach, to share the gospel to them. Hindi po natin pwedeng iatang sa ibang tao or sa eskwelahan or sa anong pa mang mga bagay yung trabaho ng pag-share ng gospel sa ating mga anak. Tayo po yung first hand na inilagay sa ating mga pamilya. At kung tayo naman po ay anak, we're trying to win our, let's say, parents, mga relatives natin, it is necessary to grow. Why? Kasi kailangan makita nila sa buhay natin yung Kristo na sinasabi natin na nagligtas sa atin. Lagi natin tandaan na tayo bilang mga Kristiyano, maraming mata ang nakatingin sa atin, sa paligid natin. So tinitignan nila yung mga actions natin, yung mga salita na sinasabi natin. So napakalaking bagay ng ating patotoo sa mga tao sa paligid natin. Minsan, bakit ang hirap akayin ng mamahal natin sa buhay? Kasi hindi ang nakikita pa rin nila is yung dati nating gawi, yung dati nating pagkatao. Sinasabi mo na naging Kristiyano ka, pero ang nakikita pa rin nila is yung dating ikaw. So ano yung difference? Kaya napakalaki po na tayo bilang mga Kristiyano is mag-grow spiritually. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." The purpose of good works is for them to see God through you, that they may glorify our Lord God in heaven through you.
Sa ating simbahan, we should pray hard that there will be spiritual birth among the people who are attending our church. Na hindi sila manatiling church attendees lang. Na sila ay makaramdam, makatagpo, magkaroon ng spiritual birth. Magkaroon sila ng kaligtasan. Nang sa ganon, maging posible ang spiritual growth sa kanila. Kasi hindi magiging posible ang spiritual growth kung walang spiritual birth. Kailangan mangyari yung muling pagkabuhay ng ating spirito in order for us to experience spiritual growth. So, kailan po yung huling beses na pinanalangin natin yung mga tao na umaattend sa ating simbahan? That they would also experience the same grace, the same power, the same salvation na na-experience natin. And then, point number 2, the second stage is spiritual young men fight and overcome. Sumata po natin yun sa verse 13 and part of verse 14. Sabi po niya sa verse 13, I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one, you are strong, and the word of God abideth in you. So the young men represents believers growing in strength and spiritual warfare. So, nandito yung pakikipaglaban sa kasalanan, sa mga temptations, pagkakaroon ng spiritual discipline and perseverance. So, lagi po nating tandaan na ang maturity ay hindi po automatic. Ang buhay po ng isang Kristiyano ay isang buhay ng pakikipagdigma, pakikipaglaban, pag-move forward. Kanino tayo nakikipaglaban? Kanino tayo nakikipagdigma? Una-una, sa ating mga katawan. Pangalawa, sa mundo. Pangatlo, sa demonyo. So imagine, 3 yung kaaway natin. Or nakakatuwa, 3 rin yung kakampi natin. God the Father, we have God the Son, when we have the Holy Spirit. And alam naman natin kung sino ang victorious. So ang buhay ng Kristiyano ay isang buhay ng constant warfare, pakikipaglaban. Sa puntong ito po, binigyan ng diin ni Apostol Juan na sila raw ay strong and able to overcome the wicked one. Strong and able to overcome the wicked one. So kailangan po natin matandaan na hindi po sa atin nagmumula ang lakas upang magawa yung mga bagay na ito. The strength, the power we need to overcome the wicked one, hindi po yan ang gagaling sa atin. Ito po ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. That's why we have the praise, and the word of God abideth in you. They are strong, they are able to overcome the wicked one because they are abiding in the word of God. Bakit po maraming mananampalataya ang nananatiling mahina? Sinabi na doon. Una-una, kasi they are not abiding in the Word of God. We are not abiding in the Word of God. They neglect, or we neglect, the Scriptures. Dahil sa kabisihan ng buhay, wala ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So this is our struggle. So let us remember, the Word of God is the bread of life. The food of our soul. So mahirap po na lalarga po tayo dito sa mundo na hindi natin pinapakain. Hindi po ba? Tayo lang. Imagine po natin sarili natin. Huwag tayong kumain.
Di ho ba nanghihina yung ating katawan? Naka-fasting ako. Pero at certain point, darating yung time na magugutom at magugutom ka rin kahit sabihin natin 5 days kang naka-fasting. So we need sustenance. Kailangan ng katawan natin yan. Ganun binilt ng Panginoon yung ating katawan. We need sustenance. At the same time, ganun din po yung ating mga kaluluwa. And the sustenance that our soul needs is the Word of God. Ang salita ng Panginoon. Pangalawa, bakit mahina? We neglect praying. So napakaganda nung topic sa Sunday School for the last couple of weeks. It's about prayer. It's one of the thing na napakahalaga pero nakakalimutan natin. And sometimes, parang talagang sinasadya nating kalimutang gawin. Minsan dahil sa kasalanan. Meron tayong tinatagong kasalanan, kaya para bang asiwa tayong manalangin sa Panginoon. Pero tanda natin, that is our lifeline sa Diyos. And hindi ko matandaan kung kanino ko narinig that our prayer life is like our spiritual thermometer. So, kung gaano ka kain sa panalangin, so ganun din yung spirituality. So, pangatlo, so bakit mahina? Ba't nananatiling mahina? We resist correction. So, dapat po natin maintindihan that correction is a necessary tool for our maturity. Di po ba sa eskwelahan, nagpupuwis tayo, di po ba? Mas madalas ang natatandaan natin, yung mga mali natin. Hindi ko makakalimutan yung isang quiz natin sa Dolimitang Riben or El Filibusterismo. Yung Dia Pichido. Yung araw na naipit sa isang araw na walang pasok. Kasi mali ako doon. Kaya yun talaga yung tandang-tanda. So, correction is but a necessary tool for our Christian maturity. Kaya, if someone is trying to correct us, pero syempre dapat yung ating correction is in a loving way, katulad nung pinag-aaralan natin sa Ephesians. So, speaking the truth in love. So, necessary ang correction for our Christian maturity. Let's always remember that. And pang-apat, so we compromise with sin. Bakit nananatiling mahina? So we compromise with sin. So mahirap pong lumago ang ating spirituality if meron po tayong mga inaalagaang kasalanan. Napakahirap po nun. Parang meron tayong pasan-pasan. Parang sa Pilgrim's Progress. Hirap na hirap siyang mag-journey si Christian Pilgrim. Hirap na hirap siyang maglakbay kasi ang bigat-bigat nung kanyang dala-dala. Isang napakalaking burden yung nakapasan sa likod niya. Ganun din sa atin bilang mga Kristiyano. So yung mga kasalanang inaalagaan natin sa ating mga puso, yun yung nagpapahirap sa atin eh. Yun yung nagpapabigat ng ating journey bilang mga Kristiyano. At yun yung nagpapahina sa atin. So para mag-grow tayo individually, kailangan natin magkaroon ng unang-una, yun nga, daily feeding of our soul. So sikapin natin, manalangin tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas na talaga magkaroon ng spiritual discipline. So paano po lalakas yung ating spirito kung hindi natin ito papakainin? And as a family, in order to grow, we really need to establish a family worship. Kailangan sa pamilya natin, simulan natin. So reading the Bible together, praying together. Mga kapatid, if we want change to happen in our families, we really need to do something. We really need to do something about it. Hindi po pwedeng magpatuloy lang tayo na ganito na lang. Na maging masaya na tayo sa ganitong estado ng ating espiritualidad. So, tandaan natin,
kung ano yung mga habits na nakikita ng ating mga anak, kung ano yung mga practices na nakikita nila, kinakalakihan nila, ito rin yung dadali nila hanggang sa lumaki sila. Kaya napakahalaga na simula pa lang ay establish na natin yung mga bagay na gusto nating matutunan nila at ipamuhay rin nila. And as a church, let us help and remind each other of our spiritual warfare we are facing every day. Lagi nating akayin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Nararamdaman ba natin, mga kapatid, yung tension between our spirituality and this world? Nararamdaman ba natin? Yung para bang friction between our spirituality, yung mga bagay na pinaniniwalaan natin, na nakasaad sa Bible, and this world. Do we still wrestle? Nakikipaglaban ba tayo sa ating mga laman? Or we're comfortable in this world? Kasi if we are comfortable in this world, we're not saying na masamang i-enjoy yung mga bagay na inaalaw ng Diyos na ma-enjoy natin sa mundong ito. So, sinabi naman ng Panginoon yun. But the question is, sa kabila ng mga bagay na yun, lumalago ba tayo spiritually? Or yung mga bagay na yun, yung naglalayo sa atin sa Panginoon? Kasi napaka-dangerous po nun. Nawa ay magkaroon tayo ng pagsasaliksik sa ating mga sarili. At itanong natin talaga sa ating mga sarili kung tayo ba ay nagkakaroon ng spiritual growth or maturity. Kasi tayo lang naman po yung makaka-test niyan sa ating mga sarili. Tayo lang naman yung makakatanong niyan and makaka-evaluate ng ating mga sarili. Hindi natin kayang i-judge ang puso ng bawat isa. Panginoon Diyos lang ang nakakakita. And point number 3, and the final stage of spiritual maturity. Spiritual fathers deeply know God. Makita po natin yan sa stand corrected verse 13 po pala. So because ye have known Him that is from the beginning. At nakakatuwa po dito, ay inulitin po pala siya sa verse 14. So 2 beses siya sinabi At the same, parehas yung pagkakasabi sa kanya. You have known Him who is from the beginning. So both in verse 13 and verse 14. So inulit. Ibig sabihin, pag inulit, di po ba? Ibig sabihin, mahalaga siya. So dito po natin makikita yung final stage kung saan nire-represent ng spiritual fathers ang pagkakaroon ng spiritual maturity. Tunay na spiritual maturity. So pinapakita po nito na binibigyan din ni Apostol Juan na dalawang beses niyang sinabi, binibigyan niya ng diin at pinapakita niya na yung mga tao na ito ay merong a different level of intimacy sa Panginoon. A different level of intimacy sa Panginoon. Ang pagiging spiritually mature ay hindi lamang po nakikita or makikita sa kung paano tayo naglilingkod sa ministry or sa galing natin sa pagpipreach. Hindi rin po sa dami ng mga titles na meron po tayo sa pag-aaral natin or maging sa degree or knowledge of our theology. Hindi po doon. Ito po ay nakabase sa kung gaano po natin kakilala ang ating Panginoong Diyos. Yung level ng relationship, yung intimacy na meron tayo sa Diyos. Sabi nga kanina dun sa pag-aaral namin sa Sunday School, that we're able to call God Abba Father. Alam niyo yung punto na kaya nating sabihin, yung Abba Father, it's different level of intimacy. Usually, spiritual fathers possess wisdom,
stability, discernment, and humility. Hindi po sila madaling madala ng mga maling doctrines, mga suliranin, mga challenges, trials, and emotions, and even trends. Kung ano yung mga bago, they can easily discern those things, yung mga uso. Hindi sila madaling mahikayat ng mga bagay na yon. Sa tagal nilang lumalakad or sa dami ng kanilang experience, nakasama ang Diyos sa mga pangyayari sa buhay nila, so nagkaroon na sila ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Na malinaw sa kanila yung sinabi ng Panginoon na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sabi po sa Jeremiah 9:23-24, "Thus said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord." So sa mga spiritual fathers, sobrang makikita natin yung mga bagay na ito. Mga kapatid, as individuals, let's pursue spiritual intimacy and maturity. So wag tayong maging ano yung word na yun? Maging yung parang okay na. Kampante, parang contentment, kontento na. Yun yung word na hinahanap ko. Huwag tayong maging kontento na sa ganitong level ng ating spirituality. So let's pursue spiritual intimacy and maturity. So one step at a time. Hindi naman tayo nagmamadali. One step at a time. One step at a time, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Dahil nga alam natin, hindi natin ito kaya on our own. So pangarapin po natin dumating din tayo sa punto na magkakaroon tayo ng napakalalim na ugnayan sa Panginoon. To the point na, yun nga, we can call Him Abba, Father. Hindi naman pumarapot ang Panginoon kung yun yung hihilingin natin. Hindi pumaramot ang Panginoon. Sa ating mga pamilya, kailangan nating magsumikap bilang mga magulang na mabuhay ng may pagsunod. Remember, ang mga mata po ng ating mga anak ay laging nakatingin po sa atin. Tinitignan nila yung bawat kilos natin, bawat gawi natin. Ano yung gusto natin makita sa ating mga anak? Ano yung mga pinapangarap natin sa kanila? So, nagsisimula yun sa atin. So, tayo bilang mga magulang, so gawin natin yung ating makakaya. Let's give our best. So, minsan lang tayo mabubuhay, minsan lang tayo magiging magulang ng mga anak natin. Lagi namin nire-remind sa sarili namin ni Mitz. Sometimes, there are times na it's very overwhelming. Maraming pagkakataon na sobrang overwhelming na yung mga nangyayari. Yung mga pinagdadaanan sa mga anak, sa family. That's why we always remind ourselves na minsan lang tayo magiging magulang sa ating mga anak. Minsan lang magiging bata yung ating mga anak. Darating ang times, hindi na tayo yung center of attention nila. So hanggat meron pa tayong pagkakataon na kaya natin silang impluwensyahan, so i-grab natin yung opportunity na yun. At sa atin bilang mga mananampalataya as a church, upang magkaroon ng malusog na simbahan, kailangan natin ng mga spiritual fathers and mothers guiding the youngers.
Kaya po, malaki po yung responsibility natin bilang mga nakakatanda to guide and lead yung mga nakakabata po sa atin, yung susunod na generation sa atin. So every believer begins as a child. So that the tragedy is not being spiritually young. So wala daw doon yung problema, yung pagiging spiritually young. Kasi everyone nag-start doon eh. It is refusing to mature. Andun yung problema. Refusing to mature. Kaya po huwag tayong manatiling bata. Let us grow in grace, let us grow in truth, and let us grow in Christ. 2 Peter chapter 3:18. Purihin po ang Panginoon.